Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, maraming nagtatanong kung bakit hindi pa daw ako nag-aasawa. Itago niyo na lang ako sa pangalang Carmencita. Gusto kong sabihin sa lahat, marami akong rason kung bakit hindi pa ako nag-aasawa. At siguro naman ay maiintindihan nila ako. My life has been a challenge. Especially when it comes to taking care of my younger brother, na itago na lang natin sa pangalang June. Yung younger brother ko kasi, Chin, na-diagnose ng Down syndrome. And ito yung para bang pagsubok sa amin. Growing up, hindi ko naiintindihan kung ano ba ang nangyayari kay June. 12 years old na ako nung ipinanganak siya. Hanggang sa habang lumalaki siya, alam ko, alam namin, nakakaiba siya. I just knew that he was different and that our parents were always worrying about him. So nung napansin na kakaiba ng mga kilos ni June, dinala na siya sa therapy sessions, doctor's appointments, tapos sinasamahan ko din sila. Hanggang sa pagtanda ko, I began to realize na hindi nga pala madali ang kondisyon ni June. Special child siya. Yung sinasabi nilang isang mongoloid, mahirap siyang makausap, Chin. May iba namang genius, may ibang madaling kausapin. Pero siya, iba. Sometimes matino, sometimes para may sariling mundo. And he would get frustrated easily. Madaling mag-tantrum. Madaling magtampo. Tapos I would try to help him. Pero sometimes, hindi ko na alam kung anong gagawin. Yung parents ko, lagi akong tinatanong na, kumusta na si June? Inaalagaan mo ba ng mabuti? Yung ako hindi kinukumusta, lagi na lang si June ang kinukumusta. Sinasabi ko na lang na ginagawa ko ang lahat para alagaan ng kapatid ko. Ako yung nagpapakain sa kanya. Ako yung nagpapaligo sa kanya. Kahit marami akong assignments, tinutulungan ko pa rin siyang magbasa. Pero hindi ganun kadali. It wasn't always easy. Madali siyang ma-upset. Madali siyang ma-frustrate. Kapag hindi niya nakukuha yung mga tinuturo ko, nagwawala. Umiiyak. And despite the challenges, Jane, I loved my brother. I loved June with all my heart as a sister. Gagawin ko ang lahat para matulungan siya. And I would always be there for him. Dahil dadalawa na lang kaming magkakapatid. Wala na siyang ibang aasahan. Ang mga magulang ko at ako. Minsan, kapag walang pasok, dinadala ko siya sa park. Nakikipaglaro ako sa kanya. Binabasahan ko siya ng mga stories. Minsan, para matigil lang yung tantrums niya, pinapapanood ng TV o kaya binibigyan ng cellphone. Pero madalas, nababasag lang dahil tinatapon. As the years went by, I began to take on more responsibility for June's care. May mga trabaho kasi parents ko at sometimes, hindi nakakauwi sa isang linggo. Kaya minsan ako talaga yung naiiwan sa bahay para alagaan siya. I would make sure he took his medication, na kumain na siya on time,
Tapos may therapy session din siya on time. Kaya naman nagsisikap ang parents ko. Dahil doble income nila, kulang pa sa mga gamot ni June. Sa therapy niya. Kahit napakahirap, I was determined to do what's best for June. Nagre-research din ako about sa kondisyon niya. Kinakausap ko rin ang doktor niya. At marami pa akong kinukonsulta. Matulungan lang paano ma-deal ang condition ni June. June's condition would sometimes get worse. Nagsisseizure siya, Chin. Nagkakaroon ng behavioral problems. Sometimes nga natatakot ako sa kanyang lumapit. Kasi ang lakas niya. Nangangalmot minsan. Pero mas nakakatakot makita siyang inuumpog niya ang kanyang ulo sa pader. Pero sinusubukan ko pa rin kumalma and do what was best for him. Pero alam mo yung kahit napakahirap niyang alagaan, Chin. June brought so much joy to our lives. Sa pamilya namin. He would smile, nakakahawang tawa niya, at nakikipaglaro sa amin, nakikipaglambingan. And he would always make me feel loved. Lagi niyang sinasabi, hug si ate, kiss ko si ate. Kaya I would do anything to help him. I would always be there for him. Pero habang tumatagal, Chin, parang napapabayaan ko na rin ang sarili ko. Parang nakalimutan ko na yung ambisyon ko. Yung mga pangarap ko, yung hobbies ko, hindi ko na nagagawa dahil sa pag-aalaga sa kanya. As I grew older, I began to realize the importance of self-care. Gusto ko namang alagaan ang sarili ko. Gusto ko yung i-pursue yung hobbies ko. Gusto kong mag-spend time din with my friends na hindi ko nagagawa. Hindi ako nakakalabas ng bahay para sumama sa kanila. Pagkatapos ng school, diretso uwi. May mga food trips, travels, hindi ako nakakasama. Kasi walang mag-aalaga sa kapatid ko. I would make sure that I was taking care of myself kahit papano so that I could take care of June. Hanggang nagtapos ako ng college, Chin, with BS Ed course. Gusto kong maging isang special education teacher. Gusto kong tulungan yung mga batang katulad ng brother ko na si June. Gusto ko rong gabayan sila and make a difference in their lives. Kahit ganun sila, tanggap sila ng mundo. And I'm determined to make a positive impact and to help others understand and appreciate individuals with special needs, like my brother. Si June may not be like other children, pero kapatid ko siya. Napakahirap manispalingin, napakahirap turuan, napakahirap alagaan. But I love him with all my heart. Kahit sa pagtanda ko, andyan ako para sa kanya. I'll do everything in my power to help him live a happy and fulfilling life. Pero alam mo yung Chin, nandun na rin ako sa puntong gusto ko nang sumurrender. Napapagod din ako. Natatakot ako na baka pag nawala na parents ko, paano si June? Paano kaming dalawa? Paano siya? Kung ako mag-aasawa na, habang buhay ko na ba siyang pasanin? Forgive me kung sasabihin ko, pero naging sobrang extra baggage na siya sa buhay namin. Hindi sa dahil hindi namin siya mahal, pero napakahirap lang talaga. Umiiyak na lang ako minsan dahil hindi ko na napagbibigyan din ang sarili kong kagustuhan. Kaya naman, sa mga hindi nakakaintindi kung bakit hindi pa ako nag-aasawa,
Natatakot akong walang mag-aalaga sa kapatid ko. Kung mag-aasawa man ako, siguraduhin kong tanggap niya ang kapatid ko at marunong din siyang mag-alaga. At kaya kaming buhayin. Kaya naman, sana'y mapayuhan niyo pa ako para lumakas pang loob ko. Nakakayanin ko ang lahat ng mapagsubok na to. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa nakikinig. Naway kapulutan ng aral ng kwento ko. Ang inyong kamaks, always, Carmencita. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa. Dear Max FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past only at Dear Max FM with DJ Chini.